Okay, so good day everyone. So ngayon, tong video ko to ay ginawa ko para sabihin sa inyo, ipaliwanag at ituro na rin sa inyo kung ano o paano nyo magagawa ang inyong performance task. So tong performance task na to class, ang deadline nito ay next week. Sabihin natin January 13, Wednesday. Yan, next week Wednesday, January 13 yung deadline nito. Ano ba yung performance task nyo ngayong second quarter? Okay. So ang performance task nyo ay gagawa kayo ng isang website. So itong website na to, syempre isipin nyo lang, hirap niyan kasi magko-code ako. So hindi po, hindi kayo magko-code, gagawa kayo ng website nang hindi nagko-code. So hindi ito katulad nung junior high school kayo na kung saan ay nag-code kayo HTML. So tagal-tagal gawin. So hindi ganun. Ang gagawin natin ay yung mas madaling paraan para makagawa kayo ng website. So bakit ba natin kailangan itong mga website na to? So for example, gusto nyo ipakilala sarili ninyo through a blog, BLOGE, hindi po VLOGE na vlogger sa YouTube. So BLOGE, blog, pwede na kung saan website para tungkol sa sarili ninyo, tungkol sa business ninyo, kung meron kayong family business, pwede rin kayong gumawa ng website, libre lang. At madali lang to kasi kung nakagawa na kayo ng infographics nyo noon, ay makakagawa rin kayo nito. Sa madaling salita, kung paano nyo ginawa yung infographics nyo, ay ganun lang din kadali na gawin ang isang website. So, paano gawin yon? Okay. So, dito sa jimdo.com, ayan, yung nakikita nyo ngayon sa inyong screen, ayan, jimdo.com. Share screen ko muna para yan. So, ito, jimdo.com, kailangan ninyong pumunta din sa website na yan. Tapos magla-login kayo. Ako kasi class naka-login na ako eh. So sa inyo, magre-register pa kayo. So pagka-register ninyo, ako naka-login ako, mapapansin nyo, hindi niya na ako pagla-loginin. Ayan. So ito yung, dyan dito sa website sa tawag dito, dashboard. So dito makikita lahat ng mga website na gawa ninyo. So ang gagawin nyo lang ay new website. Ayan. So click nyo new website. Tapos, ang pipiliin ninyo para mabilis lang ay etong blog, BLOGE. Yan. Create blog. Tapos, skip nyo na lang yung step na yan. Ngayon, pwede ka nang pumili ng template na gagamitin mo dyan. So, katulad ng ginawa nyo noon sa infographics, papalitan nyo na lang yung mga picture, yung mga nakasulat dyan. Gawa na po yung template na yan. Halimbawa, ito gusto mo. Select this template mo lang. Tapos, ayan, may mga bayad. At may mga features. So, syempre, dito tayo sa free lang. Yan. Wala tayong pera. Free lang. Di, joke lang. So, yan. Para lang kasi student lang naman tayo. So, I mean, student for teaching purposes lang, for learning. So, dito kapag mga, pag mga professional na. So, dito tayo sa free. Get started mo lang. Tapos, ito na yung sinasabi ko sa inyong domain name. Yan. So, para makapunta ka sa Facebook, ang gagawin mo, facebook.com. Sa inyo, dito yan. So, gawin nyo na lang, name nyo, tapos section. Halimbawa, Louis Melo Compassion. Yan. Louis Melo Love. Yan. Louis Melo Grace. Louis Melo Goodness. Yan, ganyan. Tapos, .jimdofree.com, automatic yan. So, ibig sabihin, ito yung website mo. louismelogoodness.jimdofree.com. Yan yung ibibigay mo doon sa advisor tuloy. Doon sa appointed person mo, yan yung ibibigay, appointed person ko kung kanino nyo ipapasa yung website ninyo. So, yan lang yung ibibigay ninyo. So, tatandaan nyo yan, napaka-importante niyan. Bago kayo mag-start gumawa ng website, i-take note nyo na yan. Kasi yan na yung ipapasa nyo sa akin. Yan yung kailangan ko para mabuksan yung website ninyo. So, check availability muna. Yan. So, ibig sabihin, pag lumabas yung create a free website, pwede mo nang gawin tong, pwede tong URL na to o yung domain mo, pwede yan. So, create a free website. Mo, naglo-loading lang. Medyo matagal yan. Ayan. Niloload siya pa kasi yung template na pinili mo. So, here comes your website. Ayan na. Ito natin. Yan. So, parang infographics lang talaga sa class. Buo na po yung website. I-edit mo na lang. So, halimbawa, itong picture na to. Dito muna tayo sa kaliwa, upper left, itong menu. Yan, click mo yan, tapos design. Ayan. Tapos, templates. Kung gusto mo magpalit ng template, marami pang lalabas na mga template dyan. Ayan. Makakapamili ka pa dyan kung anong gusto mong gamitin. Yan.
Pero kung gusto mo rin, mabago yung style, magkaroon ng color, yung parang color, what do you call this? Color scheme. Kung gusto mo kulay green, yung website mo, ayan, medyo color green na yung tema ng website mo. So mo yellow, ayan, yellow. Violet, maging violet yung mga yan. Ayan. So yun yung color scheme. So transparent lang tayo para kung ano yung kanila. Kung gusto mo magpalit ng font sa website mo, ayan, nandiyan dyan yan. Pag pumili ka dyan, magbabago ng font yung mga yan. Search fonts kung kailangan mo pa. Background, kung gusto mo palitan yung background, ayaw mo yung nagigitara, katulad na sa infographics, ganun din. Mag-add ka ng photo. Yan. I-select mo yung picture mo ng bata ka. Yan, picture ko ng bata ako. Save. Tapos save. Yan, save na siya. Tapos X mo na yan. Ayan, so yun yung background, yung picture ko ng bata. Ayan. Tapos gusto mong palitan to, ganun din. Upload ka lang din ng photo. Anong gusto mong picture? Ito, kunwari, kotse mo yan. Uploaded. Tapos save. Lagi niyong isa-save class, ha? Lagi niyong i-click, isa-save yan. Tapos yan, header text. Ano gusto mo? Nakasulat. Yan pala. My name is Louie Melo. Labo yung font color. Nag-ayusin natin. Dito yan. Menu. Design. Ayan. So, style. Yan. Ginagawa. Color scheme. Yan. Color. Yan. Yun yung website na ginagawa mo. Tapos, ito, kailangan nyo itong baguhin. Yan. Sabihin niya, ito yung mga web pages mo. So, pag ito yung home. Pag in-edit mo yan, yan lang yung mababago. Pag click mo yung discography, ayan. Panibagong edit na naman yan. Ito dito, yung laman ng discography. Ayan. So, edit mo na naman yan. Kung gusto mong i-edit yan, ito, save mo pala muna. Sorry, hindi ko na-save kanina. Yan. So, edit. Itutok mo muna dito. May lalabas dyan na edit navigation. So, kung gusto mong dagdagan pa yung mga web page mo dyan, dagdagan. So, pwedeng ito. Nari, home. Tapos dito, lagay mo, my pictures. Ayan. Tapos dito, lagay mo, my favorites. Yan. Tapos lagay mo dito, my friends. Pwede yan. Dito, my family. So, babaguhin mo isa-isa yung mga yan. Yan. So, ito ang requirement ko, class. Sa website na gagawin ninyo, hindi pwedeng isang page lang. Minimum of 4 web pages. So, ibig sabihin, 4 na ganito. 4 yung nasa navigation. Tapos yung dulo, dito, ay maglalagay kayo required individually ng personal message sa akin. So, when you say personal message, Tagalog yan, pwede na kayo mag-Tagalog yan. Yung website nyo, class, pwede Tagalog, English, pwede ng Tagalog. Basta tungkol sa inyo o sa inyo mismo lahat yung website ninyo. Tapos, yung personal message, pwede nyo akong kausapin bilang, what do you call this, bilang teacher. Pwede kayong mag-bilin sa akin, mag-suggest na mga gusto nyo gawin sa klase natin. Pwede kayong mag-comment, mag-criticize sa way ng pagtuturo ko. Pwede kayong what do you call this, positive response. Pwede kayong magsabi ng magandang bagay, mag-comment ng mga magandang nagawa ko bilang teacher. So basta personal message, seryosohin nyo yan, class. Hindi nyo alam kung gaano ka-importante sa akin yung personal message na yan. Sobrang importante ng gagawin nyo sa akin na yan. Parang, kasi hindi ko naman lahat kayo nakakausap ko. So, required yan. So, yun yung panlimang webpage. Tapos yung 4, tungkol sa buhay ninyo. Nariyan, may pictures, may favorite, may friends, may family. Kayo bahala. Collection ng mga, kung photographer ka, collection ng mga photography mo, collection ng mga arts mo, kung artist ka. So, kayo bahala. Basta, minimum of 4 web pages. I mean, 4 menus, ganito. Save pala, yan. So, sabihin, pag ito yung home, ito yung laman ng home. Mapansin nyo yan. Tapos, ito yung laman ng my pictures. Ayan. So, babaguhin mo isa-isa yan. My favorites, babaguhin mo rin isa-isa yan. Tapos, ito, my friend. Tapos, yung personal message, gagawa ka nga doon ng message mo sa akin. Ngayon, yung mga nandito, pwede mong i-edit yan. Itong picture to, pwede mong baguhin. Yung nakasulat dito, click mo lang, pwede mo nang baguhin. Pati ito. Ngayon, paano kapag gusto mo mag-add ng sarili mo? So, kung mapapansin mo, habang tinututok mo dyan in between, may nakalagay na add element. Ayan o. Mapapansin nyo habang binabrowse ko to dito ng paganyan.
may lumalabas na add element. So, i-click mo, kunwari, gusto mo dito sa gitna nito, mag-add element ka lang yan. Tapos, ito yung mga bagay na pwede mong idagdag dito sa website mo. Kung kailangan mo ng heading, may lalabas na heading dyan. So, close natin. Kung ayun, add element. In between lumalabas yan. In between ng mga elements. Ano pa? Pwede. Text kung paragraph. Photo pag picture. Text with photo. May picture na. May nakasulat pa. Photo gallery kung kailangan mo. So, share store item. Yan. Naparaming pwede nyo idagdag sa website niyo. Again, anong requirement ko? 4 na ganito na navigation. 4 na part ng website. So, pag click mo yan, 4 dapat. Yan. Parang ano lang, release ko. 4 dapat. So, pag click mo to, pwedeng baguhin mo yung laman. Pag click mo to, babaguhin mo yung laman. Yung pandulo, personal message mo sa akin. Ngayon, ang problema, paano yung mga walang PC or laptop? So, merong app na tinatawag na ganito sa Play Store. Pangalan niya ay Jimdo Creator. Yan. Download nyo yan. Tapos, pag na-download nyo, pwede kayong gumawa ng website dyan sa mga phones ninyo. Anong ipapasa? Yung ganito. Ito, louismelogoodness.jimdofree.com. Yung ibibigay nyo dun sa appointed person. So, ganun lang. Babaguhin nyo yung background, baguhin nyo yung picture, baguhin nyo itong, magdagdag kayo ng edit navigation, dagdagan nyo yan. Kung kulang yung napili ninyo, basta dapat 4 yan. Yung isa, personal message sa akin, yung pandulo, 5. Tapos, isang click mo dyan, kunwari may favorites, babaguhin mo yan isa-isa. Lahat ng laman yan. Kung kailangan mo mag-add, ayun, may nakalagay add element. Click mo yan. So, kailangan mo ng picture, ang i-add mo, photo, pag paragraph, itong text. So, columns, ayan. Kapay niyan, kaya niyan. Kung nagawa niyo sa infographics, magagawa niyo rin dito sa website. Kung merong question, i-PM niyo lang ako. Medyo matagal pa naman yung deadline nito. So, hindi lang ako magpapa-asynchronous sa inyo kasi ito, bibigay ko na yung time para pagandahin nyo ito kasi kailangan maganda to. Ito yung performance test nyo sa buong empowerment technology. Dapat makapag-create kayo nitong website. So, ibig sabihin, yung gagawin yung website, yung pinaka-final project nyo sa akin. Kaya, gagawin nyo to hanggang mag-January 13. So, yun lang class. Maraming salamat.